Alright, mega mega love shoutout, Ma'am Sat. Medyo late tayo ngayon, tapos hindi tayo nakapag-livestream kanina sa impeachment. Naku po, may emergency si Maestro, kaya hindi tayo nakapag-livestream. But anyway, Ma'am Sat, shoutout, good evening po sa lahat. Shoutout sa mga kasama natin dito. Siyempre, nandyan si Mark Bon Jovi at saka sa mga iba pang silent viewers. Shoutout sa ating 38 live viewers at saka sa mga hindi pa nag-like dyan. Like and subscribe, Ma'am Sat. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? For the meantime, ito muna, Ma'am Sat, ha? Ito muna, tapos dasugot tayo sa impeachment mamaya sa update. So, sa 18 maleta boys, ako problemado na naman, +4 actually, no? Tapos ito na, itong si Mike Defensor, kulong na nga, dus ko po, may dagdag kaso ulit. Nakakulong na. Pero may dagdag kaso ulit. Paano ba naman? Hindi na sila nadala. Na paano ba yan? Wala na silang financer. Diyos ko pa, problema sila, no? Tambak na, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga kaso nila, naku po, hindi na mabilang yung mga kaso ng mga to, Diyos ko Lord, Rudy. So, ang tawag niya karma, mga kakabsat, Diyos ko Lord. O siya, pakinggan natin si Erwin Tulfo, Mabsat. The very start, wala naman talaga sino pa yung mga pumunta pa roon sa Congress na kung ano-ano mga pinagsasabi na tumanggap ng maleta. At ako tatanggap ng maleta? Wala nga akong flood control. Sana nung unang hearing pala ng flood control, nandun yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA since 2023 when I became a congressman. Pag-join ng Senate, wala rin naman ako sa GAA. Or Net Expenditure Program. Dapat naka-care off doon. Wala naman akong gano'n. Wala akong infra, wala akong flood control or farm to market rules. Wala, none at all. I didn't get any, even a single centavo from government projects. Wala. Kaya why will I get this so much money from saldi ko? Nakuha at all. Agoy. Mabsat, Diyos ko Lord. Problemado sila ngayon, Mabsat, no? Nireklamo ni Senator Erwin Tulfo ang grave oral defamation in relation with Cyber Libel Prevention Act of 2012. Sila Attorney Baligot at ilang mga nagpakilalang dating bodyguards ni Zaldico. Siyempre kasama dyan si Mike Defensor. Wag yan. So ayun nga to. Erwin Tulfo laban sa mga ex-bodyguards na sina Jeron Valderrama, Bernard Gumban, kasama si Attorney Baligot at dating kongresista Mike Defensor. Diyos ko po Lord. Kasalukuyang konsehal ng Quezon City na pati pala ito. Kasalukuyang Quezon City Randolph Ludovica, Attorney Vigilio Garcia sa Mandaluyong City. Nagmula ng kaso sa paratang na walang katotohanan laban kay Tulfo, isinaad niya ang nasabing. Actually, meron pa mas mahaba dyan eh. Wait lang. Mas mahaba pa dyan eh. Mga kapuso, nagpunta ngayong araw. Kung maalala ho ninyo, Ito. Yan. kung maalala ho ninyo, nagkaroon sila ng press con dito sa Mandaluyong. Shoutout Randy Gorospe. Na sila Mike Roberto Cabe, Defensor, shoutout. Baligod na naman, Ludovica, etc. Garcia. Tapos yung isang ex-security guard ni Saldico na kung ano sinasabi. Tapos sinabi na naman na tumanggap ako ng mali-malitang pera sa Mario's Restaurant. Wala namang gano'n. I mean, that's really not true. Kasi after all, wala naman akong flood control. Kahit balik-baliktarin mo ang mundo, halukain mo ang papers, documents sa DPWH, maging sa Cabral files, I was saying yesterday sa press con, my name is not there. Wala akong infrastructure. Since I joined Congress, since I joined the Senate, wala ako ni 5 na government project. Wala ako infrastructure, wala akong flood control, farm to market, etc. None. Yun ang sinabi. Kaya, we're filing this with my lawyer, Attorney Baligot, Attorney Barte. So we're filing this case against kay Baligot, kay Mike Defensor, and the rest of them. Kasi nga, very unfair. Tampak! Diba? It's really, hindi mo pwedeng pabayaan na Sa totoo lang, hindi na mabilang-bilang ang problema nila, Mabsat, Diyos ko Lord Rudy. Nakapo. Loy. na silent ka. Kaya nga, we let them prove to the court. Kung may ebidensya sila, then sugit.
Pero kung wala ang ebidensya, lagot sila. May mga upset to, shoutout sa 100 plus live viewers, baka naman 13 pa lang yung like natin. Like naman tayo dyan, Mapsat. Wala pong bayad dyan. Right, tuloy. Start, wala naman talaga. Kahit sino pa yung mga pumunta pa roon sa Congress, kung ano-ano mga pinagsasabi na tumanggap ng maleta. At ako tatanggap ng maleta. Wala nga akong flood control. Di sana noong unang hearing pala ng flood control, nandun na yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GAA since 2023 when I became a congressman. I joined Senate, wala rin naman ako sa GAA. Or Net Expenditure Program. Dapat naka-care of doon. Wala naman akong gano'n. Wala akong infra, wala akong flood control or farm to market rules. Wala, none at all. I didn't get any, even a single centavo from government projects. Wala. Kaya why will I get this so much money from saldi ko? Wala naman akong nakuha at all. So, ibig sabihin kung walang saysay itong mga pinagsasabi na, wala nang dahilan para magpatawag ng labing walang Kaya nga, bakit ewan ko, grandstanding lang yan. So, sabi nga nung attorney ko, sabi ni attorney Marte, sampahan mo na ng kaso, Sen. So, he was the one who advised me, sampahan mo ng kaso kasi mga sinungaling. Ako sana, wala akong plano. Sabi ko, bayaan mo lang, huwag biging balat si Guys. But attorney Marte said, no, Sen, sabi niya gano'n, para to makita ng tao na you didn't do anything, you didn't commit anything. At saka parang kahit sino, ituro ng ituro. So, bayaan sila. Pag Tama lang yan. dahil invento sila ng mga kaso nila, bahala sila sa korte. Korte na ang bahala sa kanila. Agree. If you guys notice, this started 2 months ago. Nung lumabas yung may mga survey na yan, presidente, vice-presidente, tapos may nagsabi pa na political analyst na only Tulfos can beat Sara. Maraming nagalit. Wala naman kaming announcement, wala kaming intensyon na magkapatid na tumakbo. Bakit kami lagi, di ba? Bakit na? Kenbit doon nagsimula ito eh. Sabi ko, patay tayo. I talked to my brother, sabi ko, yari tayo dito, tol. And true enough, after a week, kaliwat ka ng bana at mga pangalan. In-expect pa namin Taranta na sila eh, taranta na sila. Isang araw kayo, baka kasuhan kami ng kung ano-ano mga kaso na dyan. Pati baka jaywalking, kakaso na sa amin, robbery, extortion. Kasi hindi uubra itong mga mali-mali dahil wala naman akong tinanggap talagang government project o wala naman nagsasalita na DPWH district engineer, regional director o contractor. Wala akong nakakausap na contractor. Sabi mo wala po kayong intentions, pero ano pong ninyo? Meron ba lumalapit na sa inyo for elections? Wala naman, walang lumalapit. Wala rin akong walang akong gustong i-entertain kasi nga masalimuot, masakit sa ulo. Ayoko pa pong pumasok sa katatapos ng hunong eleksyon di ba? Ay magwa 1 year pa lang ako dito, papasukin ko na naman yung problema na yan. This is all about elections. Too early kasi, yan ang sinasabi namin. Kaya makikiusap na rin ako right now. Huwag nyo isama yung pangalan namin dyan, natatakbo, natatalo kay ganito. Wala kaming interest. Wala kaming pakialam kung sino man manalo na Pangulo. Kung maging Pangulo, yehey, palakpak kung sino man yung Pangulo na yan. We will support. Bilang Senador, suportahan natin yung Pangulo na susunod ng Republika. We promise to support as lawmakers. Diba? Pero kami, wag niyo muna isama dyan. Wala ko kaming interest dyan. Presidente, vice-presidente. Pansinin lang ho ninyo, try to recall when did this all start. Umpisa lang naman po ito nung lumabas na yung mga survey na ang tatalo lang kay ganito, mga Tulfo brothers. No, marami yung gustong tumakbo dyan. Yun ho muna ang tirahin ho ninyo. Wag muna kami. Desert Spring, shout out. Deborah G. Bakit ako magbabagong isip? Joseph Parios, shout out. Siguro pag wala ng tao sa mundo din, pag wala na, nauubos na lahat ng mga kandidato, yung mga gusto, politiko, that's the time na kailangan na ng tao. Pero ang dami. You have Sara Duterte, 1, di ba? Marami mga gusto maging vice-presidente. Amy wants to be. Robin Padilla, nagwa-volunteer. Marcoleta. I mean, there's a lot. I mean, Secretary John Vic wants to be president, di ba? Ang daming gusto tumakbo. Senadora Risa Ontiveros wants to be president. Marami.
Bakit hindi muna nila tignan yung paligid? Bakit sila tumitigin dun sa labas ng bakod? Wala naman kaming interest. Attorney, sa tingin mo ba itong pagsasampa ng Quiapo para sumagot din ang nagsasampa sa proper forum para patunayan? Yes, kasi mahirap kasi yun, alam mo yung free speech does not allow you to simply accuse anybody without legal basis. So, by bringing this to court, nilalagay natin sa tamang forum yung mga akusasyon nila. Alam nyo, the Viber, the Facebook, the social media is not the proper forum. It is the courts. Di ba? Yung korte ang magde-decide. Di kung meron siyang, di dalhin niya sa korte. O, di pumunta siya pag pinatawag siya ng fiscal. Pag sa trial, di lumutang siya. Di ilabas lahat nila yung dokumento nila. Di ba? I challenge them. Sabi, bring it on. Di ba? If you have documents, bring it on. Di ba? Sabi ko, ako mismo nagsabi, dalhin mo. Lahat ng dokumento, lahat, portfolio, lahat. Lahat ng dokumento, meron ka, mga statement. Pero make sure na yung mga statement ng mga bata mo, suportado ng facts yan. Suportado ng dokumento. Dahil pag hindi, hearsay, di ba? Kesyo nakita ko, kesyo ako nagdala. Baka sa susunod, madamay pa yung angkan namin na pumatay kay Rizal. Masama kami dyan, kay Andres Bonifacio. Hanggang ngayon, di pa na-resolve pa. Baka naman, attorney, Becky naman, masama pa kami dyan kay Andres Bonifacio. Yung hearing, so we're satisfied. Mio, shout out, Mio. I don't know, we'll just wait and see. I don't want to give any more comments, pero the way this is going, then yung presentation of evidence ng prosecution and then yung mga objections on defense, so far it's going okay. Pumunta doon, akala ko mag-aatin ng Blue Ribbon, nagpa-press con lang pala sa NAS. How much more the Vice President? Di ba? The Vice President can go anywhere she wants, di ba? Being the Vice President of this land. Hindi mo nang pwedeng pigilan yan. Kung yung ordinaryong tao, and then the hearing is open to the public. Lalo na siguro sa kay Vice President, di ba? So, I don't think so. Bakit magiging disrespectful yun? Karapatan yun, ayaw niya maganda. At saka, number two, she is being represented by a lawyer. Kung walang lawyer, di ba, attorney? Allowed under the rules. Well, what does the rule say? The rule says that even the impeachable officer would not be forced to appear because they're represented by counsel. That's the rule of the Senate. That's our stand also. I mean, represented siya, di ba? So, pilitin mo. I mean, she has all the right. Number two, let's just galangin din natin, di ba? Galangin din natin. Sabi nga, innocent until proven guilty. Give her that, di ba? I mean, I'm not a supporter of VP Sara. Okay? Pero, kung ganito yung gagawin natin, bawal, binastos ang Senado, ginito ganon. Papahayaan lang natin. Let the court decide. Diba? Kung ayaw niya mag-attend, that's fine. May lawyer siya. Kaya sabi po ng lawyer, hindi naman po pwedeng... Ngayon, kung walang representation, iba yun. Pero represented siya. So, pwede siya maglabas-pasok sa Senado. Magtambay muna doon. It's okay. Sa opisina ng isang Senado, that's fine. Diba? Just give it to her. Give it to her. Na, basta masasabi ko lang sa judge, she's innocent until proven guilty. Alright. So, yun na. Kinasuhan na po kinasuhan ulit ang mga Maleta Boys. Si Mike Defensor na nakakulong at saka si Attorney Baligod. Nakapaw. O, siya yan. So, yun lang naman ang update no, kay Senator Erwin Tulfo. Kanina lang yan. Kaninang umaga. Mabisat, no? Fast break yan kanina. Kaso nga lang, hindi natin tinapik. Kasi nga sabi ko, gagawin natin ngayong hapon. Ang problema, hindi tayo nakapag-cover ng hapon. But anyway, yan po yung update. Mabisat, no? Kaya problemado na naman. Luzon, Visayas, Mindanao po ang mga kaso ng mga Maleta Boys kasama itong si Baligod tsaka si Mike Defensor. Kaya nagmamakawan lang sila. Okay, ibawi yun naman na yung mga wala na kaming financial support dyan na pupunta kami sa Luzon, pupunta kami sa Visayas, pupunta kami sa Mindanao. Gungunayo. Mang-ibabaid kayo. O siya, punta natin si Sir Bad, mabasat, mukhang binoljak niya itong mga defense team. Countdown mo tayo in 30 seconds. Here we go. Nagkaroon sila ng press con dito sa Mandaluyong